Good morning! Ito nga pala yung araw ng aming North Coast Tour. Bali, 7 destination yung pupuntahan namin. Nag-arkila kami ng van worth 6,000 NT dollar. Nakalimutan ko na may anak pala akong kasama sa paggagala. Dito ako naupo sa may unahan sa tabi ng driver. Nakalimutan ko nga pala siya. Gusto nga pala niya katabi ako kasi nakakandong ko siya in case na makakatulog siya sa biyahe. Kaso nakalimutan ko. Ayun na nga, dito ako naupo sa unahan ng driver para mabidyo ko yung daan. 4 years na nga pala ako dito sa Taiwan at more on North Coast and Central Taiwan lang yung nagagalaan ko. Bali, ang target ko before ako umalis ng Taiwan is mapuntahan ko rin yung South Taiwan sa may Kaohsiung. Mas magaganda daw kasi yung mga pasyalan doon. Dito kasi sa North Coast, kailangan mo talaga mag-arkila ng sasakyan kasi napakalalayo talaga ng mga pagitan ng mga pasyalan. And isang pasyalan lang talaga yung mapupuntahan mo once na nag-commute ka, nag-DIY ka. Although accessible naman yung mga public transportation dito, yung train, yung bus, yung taxi. Kaso nga lang magkukusyum ka talaga ng oras sa biyahe kasi may mga oras talaga yung bus dito tsaka yung train. So, advice ko lang talaga pag magtutour ka, syempre pag may mga bata at matatanda, mag-arkila ka na lang ng van. Mas makakamura pa tsaka mas makakatipid ka sa oras. Ayan, nakikita na nga pala yung Taipei 101. Pero malayo pa talaga kami. Sa dulo pa talaga ng North Taiwan kami pupunta. Hi Taipei 101. Bali bukas kami pupunta dito sa Taipei 101. Bali, yun na nga. Magko-commute na lang kami bukas pabalik dito sa Taipei. Kasi pag Taipei 101 lang naman yung pupuntahan namin, halos magkakalapit lang naman yung mga pasyalan doon. MRT lang. Magte-take ka lang ng MRT. At napakamura lang naman ang pamasahe dito sa Taiwan. Once na may easy card ka, magtatap ka lang sa mga station, yun. Nag-decide kami na yung Taipei second tour namin is DIY na lang. Since kabisado ko naman na yung mga MRTs dito sa Taipei. Ayan, hahanga ka dito sa Taiwan kasi ang dami-dami talagang mga tunnel na madadaanan, halos lagpasan sa mga bundok, sa ilalim ng lupa. Dito, hindi katulad sa Pilipinas, dun sa amin, kabiang tunnel lang talaga yung dinadayo. Napakaliit pa nun, hanga na sila. Bali dito nga pala sa Taipei, ang mga train ay nasa ilalim ng lupa. Train, MRT, tsaka yung mga parking lot. Halos mga buildings lang at tsaka highway yung makikita mo dito sa ibabaw. Ayan, nakarating na nga kami. Dito yung first destination namin sa Chiffon Waterfalls. Ayan yung tulay. Bali, dito na mismo kami binaba ng van sa may medyo malapit. Advice ko nga pala pag magpa-plan kayo mag-tour dito sa Taiwan, mas piliin nyo yung winter. Kasi sobrang init. Yan, sobrang init talaga ng gala namin na yan. May kasama pa kaming bata at saka mga senior. Tinawag ko nga pala ulit sila mama kasi nandun sila sa dulo. Magpipicture kami dito sa gitna. Wala masyadong dumadaan. Ayan, picture. Siya, nagdiretso na kami maglakad papunta doon sa Chiffon Waterfalls. Hi, Riley. Tapos si mama, sinumbrelo yung sombrero ni Ryle, parang ogag. Ayan nga pala yung dinadayo lagi dito sa mga pasyalan. Yung sausage ng Taiwan. Napakasarap niya. Kaso ang mahal dito. Kasi sa ibang pasyalan, 35 NT lang yan. Yan, 65 NT. My gosh. Tigi-isa lang tuloy kami. Ayan na nga pala. Nakita namin yung view ng waterfalls. See? Isa yan sa dinadayo dito sa Taiwan. Bali, dito lang talaga kami sa may harapan nagpwesto. Hindi na kami naglakad ng napakalayo doon sa may tulay doon para makita yung mga gilid-gilid ng falls. Kasi yun lang naman talaga ang pipictura namin. Ayan, may mga souvenir din dito, tsaka ibang mga pagkain. Bali, yung sausage lang talaga yung natikman ko na masarap. Kaya yun na lang yung yun na lang yung tinikman namin. Hindi na kami bumili ng iba. Bali, yung souvenirs sa last destination na lang kami bibili. Hi, Riley! Ayan, medyo dumami na yung mga tao, more on matatanda. Kasi nature lover yung mga seniors dito. Mahilig sila mag-hike. And dumating na nga yung tour bus na
schedule siguro ngayon. Kaya napakadami nila. Look, puro seniors sila. Ayan, mga Vietnamese yung mga yan kasi parang mga itik magsalita. Yan, lakad-lakad, video-video. Napakainit talaga, my God. Unang destination pa lang namin, Haggard Nest na. Pagod na yung baboy kong anak ko. Ayan, nakasakay na nga pala kami ng van. And next destination, Shipan Lantern. Grabe, wag talaga kayo mamamasyal ng Taiwan ng ganitong kainit. Advice ko talaga mag-winter kayo, makaka-aura pa kayo ng outfit. Ang init. Ayan ang bibi namin, kumakain na ng biskwit. Ayan, daddy niyang matigas ang ulo. Ayan, nakarating na nga kami dito. And yung driver yung nagdala sa amin dito sa store na to kasi parang yung may-ari daw ng store na yan, yung may-ari ng parking lot na pinapark ng sasakyan namin. So, diyan kami bumili ng lantern. Yan, magsusulat na kami ng mga wish. And ang bunso ko talaga yung madaming sinulat. Nag-overthink siya sa pag-uwi nila sa August 2 kasi may bagyo daw. Winish niya na sana pag-uwi nila wala na ang bagyo. Ang daming pwede i-wish sa future. Yung bagyo talaga yung naalala niya. Baka daw pa rin sila. Di daw sila makauwi ng Pilipinas. Kaugalian na ng mga Chinese yung lantern. Diyan ka mag-wish para matupad daw. Hi, Riley! Ayan ang aming team, oh. Gusto daw niya pumunta sa Canada sa October 18, yung birthday niya. Ay, naku, sana nga matupad. Pero ang goal talaga namin magkakapatid sa susunod na mga taon, makalipat kami ng bansa na pwedeng mag-migrate at madala namin yung buong family namin. Kasi dito sa Taiwan, 12 years ka lang na working visa, uwi ka na ng Pilipinas. So, yun yung second plan namin magkakapatid. Makalipat kami ng ibang bansa para makapag-migrate, maging permanent resident and citizen para makuha namin yung mga anak namin tsaka yung parents namin. At doon na kami makapagsimula ng bagong buhay. And I hope, Lord, naririnig mo yung prayers namin, gabayan mo kami sa lahat ng plano namin sa buhay, kasama ang plano namin sa aming pamilya at sa aming magulang. Sana dumating pa yung time na nandyan pa sila, natupad na namin yung mga pangarap at mga promise namin sa kanila. Lord, ikaw na po yung bahala para sa aming mga plano. Alam mo po kung ano yung nasa puso at isip namin at kung ano yung pangangailangan namin. Nagtitiwala pa rin kami sa iyo, Lord, na mas the best yung plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ito na nga pala yung fourth destination namin, ang Joffen Old Street. Sabi ng driver, pwede daw kami kumain dito kaya dinala na namin yung baon namin pagkain. Bali, nagluto nga pala ako ng madaling araw ng spaghetti, ng rice at saka ng fried chicken. Kasi hindi mabubuhay yung mga kasama ko galing Pilipinas nang walang kanin. Maghapon kaming gagala, wala silang energy. Kaya kailangan busugin. Kaso, naikot na namin ang buong Joffen Old Street. Wala talaga kaming makainan na restaurant na pwedeng kainin yung aming pagkain. Kasi bawal ang outside food. Kaso yung mga pagkain na ino-offer nila more on Taiwan food, yung mga papak-papak lang ng mga ulam-ulam, mga ganon, dumplings, milk tea, smoothie, at saka yung mga tuhog-tuhog lang nila ng mga pagkain. Kasi hindi naman makain ng mga bata kasi lasang gamot nga. Pati yung mga tea nila nabubusog lang sa malamig. Ayan, nag-ikot pa kami na nag-ikot kaso wala talaga. Kaya yung kinain na lang namin is dumplings. Nabusog din naman daw sila. Tsaka yung parang soup noodles. Napakadaming mga turista. Iba't ibang lahi yung makikita mo talaga dito. Siksikan. Pagkakain namin, bumalik na nga lang din kami at tinawag na namin yung driver. Kasi napakainit talaga, ang daming tao. Our last destination, Yellow Geo Park. Bali, may dalawa pa kaming destination na nadaanan. Yung Golden Waterfalls and yung 13-layer na nadaanan namin. Hindi ko na na-video kasi sobrang init talaga, masakit sa ulo. And nung pagsakay namin sa van, nakatulog na lang ako papunta dito sa may Yellow Geo Park. Bali, napakalayo talaga nito. Almost 1 hour yata yung biyahe namin papunta dito. Ayan, napakainit na nga. Pero itong batang to, go na go pa rin sa paggagala. Ito rin yung isa sa dinadayo dito sa Taiwan na pasyalan. Napakaganda talaga dito. Ayan, muni-muni lang yung maglola. Kaso napakainit talaga.
Tapos ang lagkit-lagkit pa sa katawan kasi ang lakas din ng hangin. Tabing dagat siya. Sunog na sunog talaga yung balat. Ayan, nagpaubos lang kami ng oras kasi 6 p.m. yung call time namin para makauwi. Bali, dito na rin sa labas ng Geo Park kami bumili ng mga souvenirs pasalubong sa mga nasa Pilipinas. Worth it naman talaga yung binayad namin dito sa tour na to kasi lahat halos ng pasyalan dito sa North Coast is napuntahan namin. And na-enjoy talaga namin yung mga lugar na napuntahan namin except talaga dun sa sobrang init ng panahon. At sobrang saya din na balikan tong mga pasyalan na ito na kasama ko ng yung buong pamilya ko. And thank you Taiwan for this wonderful moment. And dito na nga natatapos yung nakakapagod naming one day tour. Thank you for watching!